Paano kung sa simpleng pag-uwi ko ng probinsya para asikasuhin ang burol ng tito ko ay may mangyaring kakaiba na kahit minsan hindi pumasok sa isip ko na may mga ganun palang pangyayari. Para mas maintindihan nyo ang kwento, hayaan nyong ikwento ko sa inyo ang aking istorya. Ako si Aramia at tunghayan nyo ang natuklasan ko sa taong minsan ko nang inidolo. Oh, Aramia. Mabuti naman at nagawa mong makauwi rito sa probinsya. Balita ko isa ka raw sekretarya sa kumpanya sa Manila. Aba, ang galing mo naman, iha. Lagi kang ipinagyayabang sa akin ng tito mo rito nung nabubuhay pa. Mabuti at pinayagan ka ng boss mo. Oo nga po, Don Lito. Ay, kaso sa sobrang stricto ng boss ko hindi bayad itong mga araw na absent ako. Ay, kaso hayaan na po natin. Mas importante pa rin naman ang Tito Rogelio ko sa kahit kanino. Huwag kang mag-alala, iha. Kahit hindi naman kita kaano-ano susuportahan pa rin kita. Bago ka umalis, dumaan ka muna sa mansyon. Para naman mabigyan kita ng pera. Ayos ba? Nakakahiya naman po. Ayos na po sa akin na tinutulungan niyo akong asikasuhin si Tito. At salamat nga po pala kasi ikaw na po ang sumagot sa mga pagkain at may binigay ka pa pong abuloy. Sobra-sobra na nga po yun Iha, kaibigan ko ang tito mo. Hindi ko naman hahayaan na maging pipitsugin itong burol ni Rogelio. Sa dami ng mga tinulungan ko, kayo pa ba ang makakalimutan ko? Kaya, hayaan mo na lang akong tulungan ka. At isa pa, tawagin mo na lang akong Lololito para naman hindi na tayo masyadong iba. Sige na nga po, Lolo Lito. Mahihindian ko pa ba ang pinakamabait, pinakamayaman at pinakagwapong pilantropo dito sa lugar natin? Aba, binola mo pa ako Hindi po Sa katunayan, kayo po talaga ang pinakahinahangaan ko sa lugar natin. Dahil sadyang mapagkawang gawa kayo. Kapag nagkataon po at yumaman ako sa pagtatrabaho sa Manila, tutularan ko rin kayo at tutulong dito sa atin. Siya nga ho pala, may nangyari ba dito mula nung umalis ako? Parang iba na kasi ang pakiramdam Alam mo po ba yung mabigat tapos balisa sila? Tapos tingnan mo po yung mga grupo ng babae dun sa dulong mesa. Kanina pa yan nagbubulong-bulungan habang patingin-tingin sa loob ng bahay. Pakiramdam ko tuloy pinagchichismisan nila ang tito ko. Masanay ka na sa mga yan. Baka mga nagkakagusto yan sa tito mo tapos nanghinayang kasi patay na. Kayo po talaga, pagbiro po kayo lagi. Napailing na lang ako noon at saka itinoon ng pansin sa pagliligpit ng mga pinagkainan ng mga bisita. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng sigaw mula sa isang pamilyar na boses. Boses yon ng dating asawa ni Tito na si Tita Amanda. Mukhang may bisita ang tito mo Bakit kaya nandito ang lasinggera na yan kahit sa kamatayan? Hindi pinapatahimik ang tito ko at may balak mang manggulo. Pumasok ka na, iha. Ako nang makikipag-usap kay... Hindi po. Ako na ho ang makikipag-usap kay Tita Amanda. Mukha po kasing lasing na naman siya at may balak pang manggulo. Tita Amanda, ano naman po bang ginagawa niyo rito? Kung gusto niyo hong bumisita, sana yung hindi kayo lasing. Tinatakot niyo yung mga bisita ni Tito. Sino nagsabing lasing ako? Hindi ako lasing. Ang mabuti pa po, umalis ka na. Makinig kang mabuti, Aramia. May aswang sa paligid mo. May aswang nakukuha sa tito mo. Kaya nandito ako para bantayan siya.
Para bantayan ka. Para bantayan kayong lahat. Aswang? Nasaan? Alam mo, tita, itulog mo na lang yan. Kung gusto niyong magbantay, di sana yung di kayo nakainom. Tita! Nasasaktan po ako. Huwag niyong hawakan na mahigpit ang balikat ko. Mas masasaktan ka pag kinuha ng aswang ang bangkay ni Rogelio. Nasa paligid lang siya. Umuwi na po ka. Siya ang aswang. Hindi ako maaaring magkamali. Kitang-kita ko na siya ang aswang. Sino po? Si Don Lito? Tito naman, huwag na ho kayong mamintang at magsabi ng kung ano-ano. Pinagtitinginan na ho tayo. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat nandito ang aswang na yan. Siya ang dahilan kung bakit marami ang namamatay at nawawala sa lugar na ito. Sigurado akong isusunod niya ang tiyo Rogelio mo. Hindi ka ba naaawa sa tito mo? Kakainin siya ng aswang. Iha, nagkakagulo ng mga tao. Siguro ipasok mo muna sa bahay niyo ang tita mo. Ako nang bahalang magpaliwanag sa mga bisita. Salamat po at pasensya na po sa mga sinasabi ni tita. Lasing lang ho siya. Hindi ako lasing. Totoo ang sinasabi ko. Aswang ka! Aswang! Lolo, pasensya na po talaga. Ayos lang yun, Iha. Mamaya na lang tayo mag-usap kapag kumalma na si Amanda. Sige na, ipasok mo na siya. Hinawakan ko ang mga kamay ni tita saka hinila papasok ng bahay. Saka dinala siya sa kwarto ko. Pinipigilan ko ang sarili ko noon na masigawan siya dahil alam kong lasing siya kahit papano. Bakit mo ako dinala rito, Aramia? Iniligtas na kita pero hindi ka pa rin naniniwala. Dito na ho kayo magpahinga at bukas umalis na kayo. Please lang, tita. Matagal na ho kayong hiwalay ni tito kasi nang lalaki ka. Tapos ngayon, pupunta ka rito sa mismong burol niya para sabihin kay Lolo Lito na aswang siya. Si Lolo nga ho ang naging sandalan ni tito nung nabubuhay pa siya. Wala ka pong karapatan na pagbintangan siya. Huwag kang magpapaloko sa kabaitan ng matandang yon. Sigurado akong aswang siya. Tita, hanggat maaari, huwag na ho kayong magsabi ng mga bagay na walang saysay. Kilala si Lolo Lito bilang mabait, respetado at matulunging tao. Nilalagay mo lang ang sarili mo sa kahihiyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi po, kasi kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka pupunta rito ng lasing. Pangalawa, hindi ko alam kung paniniwalaan pa po kita pagkatapos ng panluloko na ginawa niyo sa tito ko. Tapos ang lakas pa ng loob mong pagbintangan ang taong tumulong sa tito ko para makabangon. Ayoko na pong magsabi pa ng masama tungkol sa'yo, tita. Kaya sana magpahinga ka na lang rito. At pag nahimasmasan ka na, umalis ka na. Iniwan ko na lang si tita at saka lumabas na ng bahay. Paglabas ko ng bahay ay hinanap ko kaagad si Lolo Lito. Kaya lang, wala na siya sa paligid kaya lalo akong nakonsensya at nahiya dahil sa pinagbibintang sa kanya ni tita. Inabala ko na lang ang sarili ko sa pag-aasikaso sa mga bisita hanggang sa nilapitan ako ni Kino, ang kababata ko. Wow! Ang laki na ng pinagbago ng best friend ko ah. Tingnan mo, hindi ka nataba, Choy. Sexy ka na, tsaka in fairness, mabango ka na ah. Mabuti naman at nandito ka, Kino. Sana umuwi ka na lang. Eto naman, binisita ko lang naman si Tito Rogelio, tsaka syempre, ikaw din. Ano, may chismis ka bang dala galing Manila? Wala ka pa rin pinagbago, chismoso ka pa rin. Huy, wag mo naman akong talikuran. Kung wala kang chismis na dala, ako na lang ang magkikwento sa'yo. Oy, teka, ayaw mo bang makarinig ng chismis? Kung i-aral mo na lang kaya yung kakachismis mo sa akin, umuwi ka na nga. Shoo! Eto naman si BFF.
Saka, alam ko naman na nagtataka ka kung bakit kakaibang kapaligiran natin ngayon, ano? Tama ako, ano? Aminin mo, alam kong sa loob-loob mo, nagtataka ka. Na para bang may bago, parang hindi normal. Sus! Nahiya ka pang magsabi sa akin eh, kilala kita. Ano ba yung chismis na yan? Siguraduhin mo lang na worth it yan para sayangin ang oras ko ah. Well, nung umalis ka kasi, marami nang nagbago rito. Isa na ron ang pagkawala ng mga bangkay. Nawawala ang mga bangkay? Saan naman sila napupunta? Ganito kasi yan. According sa main source ko. Wow! May source ka pa talaga ha? Shh! Eto na nga. Based sa nakalap ko, marami nang nawala ng bangkay sa burol ng mga tao sa kabilang bayan. At nito lang mga nakaraang buwan, may mga nawawala na rin ng bangkay dito sa atin kapag may burol. Nakakatakot nga kasi. Usap-usapan eh, aswang daw ang may gawa. Pero wala namang nakakakita kung aswang ba talaga. Malinis kasi magnakaw ng bangkay. Hwe, baka binibiro mo lang ako. Ipapaalala ko sa'yo na dito rin ako nakatira noon at wala naman akong naengkwentrong mga ganyan. Ano, baka nagsisinungaling ka lang sa akin ha? Hindi. Hanggang ngayon nga eh, pinag-uusapan pa rin dito yan sa atin. Hindi mo ba napapansin na kahit alauna na ng madaling araw eh, may tao pa rin? Kasi natatakot sila na baka ang bangkay ni Tito Rogelio ang mawala. Mahal na mahal kaya ng mga kabaryo natin si Tito. Sa sobrang bait at maalagain ba naman niya? Kaya nga minsan, napapaisip ako kung tatay ko ba siya. Ha? Tatay mo si Tito? Paano mo nasabi yan? Ibig sabihin, nanay mo ang naging... Naisip ko kasi na tatay ko siya. Kasi pareha kaming gwapo, mabait at maalaga. Kala ko pa naman seryoso. Seryoso ako. Ikaw nag-Manila ka lang. Inaasar mo na ako. Mabalik tayo. Ibig mong sabihin may aswang talaga? Well, yan nga ang sabi nila. Pero pinaghihinalaan nga nila na si Tita Amanda na sala rin. Kaya raw iniwan siya ng tito mo. Eh bakit? Grabe naman na pati bangkay. Pagka-interesan pa niya. Sobrang inosente mo talaga, Ara. Sasabihin mo ba sa akin o papalayasin kita? Napagbibintangan kasi si Tita Amanda na siya ang sala rin. Kasi lagi raw itong nakikitang lasing sa mga burol, kalsada o kahit saan man. Tapos kapag nakikipag-inuman siya sa mga burol, kinabukasan nawawala na raw ang bangkay. Tapos, ano pa? Imposible naman na dahil lang sa pagiging lasinggera niya kaya siya napagbintangan. Paniguradong may mas malalim pang rason dyan. May mga lumang kwento rin kasi tungkol sa mga angka ni Tita Amanda. Nanggaling daw siya sa mga angka ng masasamang mangkukulam. At sigurado raw na konektado itong si Tita Amanda sa mga pangungulam at pagnanakaw ng mga bangkay. Kasi may mga kasabihan nga na makikilala ka kung sino ka, kung alam nila kung mga anong klaseng tao ang angkan mo. Akalain mo yon, yung napangasawa ng tito mo, mangkukulam / aswang ata. Hindi na siya asawa ni Tito. Nanlalaki siya, remember? Isa rin yun. Bali-balita nang akit lang daw siya ng mga kalalakihan. Kaya tingnan mo, kahit di siya kagandahan, pinatulan pa rin ang pogi mong tsuhin. May bulong-bulungan din na kinukulam daw niya ang mga nagiging lalaki niya. At kapag namatay, kinukuha niya ang bangkay para kainin. Sa totoo niyan, medyo kalahating porsyento na rin akong napapaniwala sa mga usap-usapan na totoo ang patungkol sa tita mo. Pero yung kalahating porsyento hindi pa. Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. May parte sa akin na naniniwala, pero may parte rin na hindi. Bago pa man ako nakapagsalita ay nakarinig kami ng kaluskos sa bubong. Mahina ito noong una, pero habang tumatagal,
Palakas ito ng palakas na para bang kaluskos ng isang tiktik. Ano yan? May aswang ata sa bubong mo. Tingnan mo, nagdadasal yung mga nandito. Medyo kinilabutan din ako. Para kasing tunog ng tiktik. Tiktik? Wala namang buntis dito ah. Tumigil ka nga kakaaswang Kino. Halika samahan mo kong tingnan para malaman natin kung tiktik ba talaga. Sa bubong, titingnan natin kung ano ang kumakaluskos sa bubong. Saka, bakit ako? Bakit hindi na lang ikaw mag-isa? Paano natin malalaman kung ano yun? Tsaka tingnan mo tong mga bisita ni Tito. Natatakot na. Narinig ata yung kwento mo. Ang lakas-lakas kasi ng boses mo eh. Sa susunod, pakihinaan ng boses kapag nagsasalita ha. Hindi naman tayo magkalayo. Pero paano kung aswang nga talaga? Lapain pa tayo niyan eh. Buntis ka ba? Mukhang buntis sa laki ng tiyan no? Tara na kasi. Samahan mo ko. Hindi mo ba kayang mag-isa? Bading ka ba? Ah? Hotdog, mukhang bading ka eh. Aswang lang, takot ka na? Aramia, aswang yan. Aswang. Aswang. Anong aswang? Lolo, saan po kayo nanggaling? Kanina pa kita hinahanap. Bigla ka namang nawala. May tiningnan lang ako, iha. Ano bang pinagkikwentuhan nyo ni Kino? Tungkol sa aswang. Natatakot nga siya at ayaw niyang tingnan yung nasa bubong. Akala ko ba matapang ka, Kino? Nagbibiro lang ako kay Ara, Don Lito. Titingnan ko na kung saan nanggaling ang kaluskos. Pero bibigyan mo ko ng 500, ha? Kino! Ay, pasensya na lo. Mukhang pera kasing lalaking to. Hayaan mo na. Alam mo naman huminto siya ng pag-aaral dala ng hirap ng buhay. Kahit konti, makatulong man lang ako sa kanya. Balak ko rin na pag-aralin na yan para hindi laging nasagalaan. Maiwan muna kita sandali, Aramia. Tingnan ko lang kung anong ginagawa ni Kino sa labas. Sige po. Kahit kailan talaga ubod ng bait. Kaya hindi talaga kapanipaniwala ang mga binintang ni tita sa kanya. Sana balang araw, yumaman din ako at makatulong sa iba. Habang hinihintay ko si Don Lito at si Kino ay nakipag-usap na lamang ako sa mga bisita ni Tito. Kagaya ng sabi ni Kino, sinabi din nila sa akin ang tungkol sa mga nangunguha ng bangkay. Medyo nakaramdam ako ng pag-aalala pero hindi ko na yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Ilang saglit pa, natanaw ko si Kino na papalapit sa akin. Anong nangyari sa'yo? Ang puti-puti ng mukha mo oh. Nasaan si Don Lito? Hoy, nasan ka ako si Don Lito? Bingi ka ba? Nandito ako, iha. Hoy, Kino! Hala, anong karapatan ng lalaking yun na talikuran ako? Lo, ano pong nangyari? Bakit ang putla ni Kino? Ano po bang nakita niyo sa bubong? Pusa. Hindi ko naman nakalain takot ang kababata mo sa pusa. Biglang nanigas eh. Pusa? Pero may alaga pong pusa sila, Kino. 2 pa nga po eh. Ang pusa kasi sa bubong, agresibo. Alam mo yung nangangalmot at itim pa? Ganun po ba? Pusa? Pero hindi naman pusa yung narinig ko. Pusa ba talaga? Ano yun, iha? Wala po. Mukhang pagod ka na. Magpahinga ka na muna at ako nang bahala rito. At ito rin pala, para sa'yo. Pera? Lo, ang laki naman po nito. Para sa Tito Rogelio mo yan, pampalibing niya. Pero nagbigay na po kayo ng abulay, di ba po? Yung abuloy na yun ay para sa gagastusin sa burol. Pero itong abuloy na ito ay para sa pagpapalibing kay Rogelio.
Pero ang laki pong pera nito. Ibabalik ko po yung sobra sa'yo. Hindi na. Masaya akong nakakatulong lalo na sa tito mo. Siyempre masaya ka. Kakainin mo ba naman? Tita, di ba sabi ko kapag maayos ng pakiramdam mo, umalis ka na? Bakit po bigla na naman kayo nag-iskandalo? Hindi po ba kayo nahihiya sa mga tao? Bakit ko ikakahiya ang sarili ko kung totoo naman ang sinasabi ko? Sigurado akong aswang ang lalaking yan. Nakita ko siyang kumakain ng laman sa harapan ng mismong mansyon niya. Oo, lasing na lasing ako noon. Pero ang utak ko siguradong gising na gising, kaya sigurado ako sa nakita ko. Alo, pasensya na. Bakit ka humihingi ng pasensya sa kanya? Siya dapat ang humingi ng tawad sa'yo dahil sa balak niya sa tito mo. Dahil sa balak niyang pagkain dito. At sa mga kabaryo nating kinukuhanan niya ng mga bangkay. Tita, nakikiusap ako sa'yo. Tinitingnan ka na ng mga tao. Oh. Walang naniniwala sa'yo. Pinapahiya mo lang ang sarili mo at ako. Amanda, mabuti pa pag-usapan na lang natin to sa labas. Huwag dito sa burol ni Rogelio. Kaya nagbabait-baitan ka na para bang hindi ka kumakain ng tao. Ipakita mo kung sino ka. Aramia, pumasok ka na ng bahay nyo. Ako na ang kakausap kay Amanda at... Hindi, dito ka lang Aramia. Para makita mo ang totoong kulay ng tinatawag mo lolo. At ang pera na ito, lahat yan madudumi. Hindi lang madumi ha. May dumanak ding dugo dahil sa yaman na yan. Sa palagay ko, bawat taong pinapatay niya ay ninanakawan niya rin. Tita, tama na po. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tama na. Umalis ka na po rito. Hinawakan ko ang braso ni tita saka inilayo siya palayo ng burol. Nang mapalayo kami ay suminghap ako dahil sa tumamang kamay niya sa pisngi ko. Wala kang utang na loob. Ako na nga ang nagliligtas sa buhay mo at sa bangkay ng tito mo. Ako pa ang pinapalayas mo. Tita, nakakahiya ka. Hindi mo ba napapansin kung paano kapag tingin ng mga tao sa burol? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasasabi mo? Ikaw, Ara, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Hindi mo ba napansin ang itsura ng lalaking yon? Hindi siya dumatanda, Ara. Tsaka hindi ka ba nagtataka kung saan nakukuha ng lolo mo ang mga yaman niya? Bigla na lang siyang dumating dito sa baryo natin na sobrang yaman na. Kung ganyan siya kayaman, bakit hindi siya nanirahan sa Manila? Malamang kasi hindi siya makapambibiktima ron. Pero dito, malaya niyang magagawa yon. Huwag ka nang magpakita sa burol. Hindi kita gustong makita. At sigurado akong ayaw ni tito na bisitahin siya ng babaeng nanloko sa kanya. Umalis ka na po, tita. Iha, ano po? May sasabihin ka pa ba? Mag-iingat ka. Inamin ko nga na niloko ko ang tito mo at lasinggera ako. Pinagsisisihan ko yon nang malaman kong mamatay si Rogelio. Naisip ko na pangalagaan ang bangkay niya. Yan na lang ang tanging paraan para makabawi ako sa kanya. Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Wala na siya. Yun na nga ang punto ko. Wala na siya pero may pagkakataon pa akong protektahan siya. Ikaw, ulila ka na Aramia. At alam kong mahal na mahal ka ng tito mo. Hayaan mo kung alagaan kita at ilayo sa matandang aswang na yon. Hindi na kailangan, tita. Huli na ang lahat. Kung ano man ang magiging desisyon ko, akin na lang yon. At sana, huwag ka nang makialam. Pakiusap. Tinalikuran ko na si tita pero habang naglalakad ako pabalik sa bahay, naisip ko pa rin naman ang sinabi niya. Tama nga siya na hindi tumatanda ang mukha ni Lolo. Hindi ko rin alam kung saan ang galing ang yaman niya dahil nakilala ko na siyang mayaman. At bukod pa ron, hindi ko nakita si Lolo na nagkasakit isang beses sa isang taon. Pinilit kong alisin sa utak ko yung sinabi ni tita. Pero hindi ko pa rin maiwasan noon na magduda para sa tinatawag kong lolo. Oh, Aramia, nasaan ang tita mo, iha? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May problema ba? Lo, malapit na pong mag-alas 3.
Hindi ka po ba magpapahinga? Ano ka ba naman? Hindi masisikmura ng konsensya ko na iwan ka rito. Nariyan naman po si Kino. Sasamahan niyo po ako. Halos patulog na nga sa sofa eh. Nagbabantay sa kabaong ng tito mo. Kung ako sa'yo, pumasok ka na sa loob at samahan mo na rin si Kino na magbantay sa tito mo. Konti na lang din naman ang mga tao. Sige na. Pwede po bang malaman kung saan ang galing ang yaman niyo? Siyempre, sa dugo at pawis ko. Para pangalagaan ang naiwang mana sa akin ng nanay ko. Bakit? Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Amanda? Hindi po. Na-curious lang. Iha, tinuri na kitang anak. Hindi ko kayang saktan ka. Saka kung aswang ako, matagal na kitang kinain. Bakit ko pa hihintayin na mamatay ka? Sige po, Lo. Pasok na po ako. Ay, ano ba namang katangahan ang pumasok sa utak ko't natanong ko yun? Ay, Tito, pati ako nagdududa na kay Lolo. Yan kasing dati mong asawa. Ginulo tong isip ko. Alam ko naman na wala akong sapat na dahilan para pagdudahan siya. Kasi mabait siyang tao. Matulungin. Lahat narirespeto siya. Tsaka kahit papano, nag-iama rin siya sa akin pero nagdududa pa rin ako. Nakakapagduda yung pagiging kalmado niya. Lalo na kapag pinagbibintangan siyang aswang ni Tita Amanda. Na hindi nga niya pinagtatanggol ang sarili niya eh. Tito, sumagot ka naman. Hindi yan sasagot sa'yo, Aramia. Patay na yan, oh. Mabuti naman at nagawa mo ng bumangon. Anong nangyari sa'yo kanina at namutla ka? Wala. Natakot lang ako sa pusa sa bubong. Sobrang laki kasi. Ha? Hindi ba may pusa ka na mataba at hinahalik-halikan mo pa rin? Agresibo kasi yung pusa. Pero di ba sabi mo sa akin nun, kahit gaano pa ka-agresibo ang pusa, kaya mong paamuhin? Hindi ko kaya yun, oh. Sobrang laki kaya. Nagsisinungaling ka. Ibig sabihin nagsinungaling din sa akin si Lolo. Anong ibig mong sabihin? Kilala kita. Kilala kita, Kino. Kung nagsasabi ka ng totoo, panigurado akong magagawa mong tumingin sa akin ng diretsyo. Pero hindi. Na hindi ka nga tumatagal ng 2 segundo na nakatitig sa akin. Sabihin mo na lang kasi kung anong nakita mo. Aramia, kasi... Ano? Ang hirap mong sabihin sa akin ng totoo. Anong totoo? Oh, bakit nag-walk out ang kababata mo? Lo, magtapat ka nga po sa akin. Ano po ba talagang nakita niyo sa bubong? Aswang ba? Iha, pagod lang yan. Alam mo, magpahinga ka na. Ako nang magbabantay kay Tito Rogelio mo. Iniiwasan mo pong tanong ko eh. Sige na, Iha. Mag-uumaga na. Magpahinga ka na. Hindi po. Babantayan ko lang po si Tito. Sigurado ka? Tumango na lang bilang tugon si Aramia. Ilang sandali pa ay bumalik na rin si Kino, pero hindi ito makatingin sa kanya at kay Lolo Lito. Tahimik lamang kaming tatlo habang nagbabantay kay Tito. Nang tulog na sina Lolo at Kino, ay saka ako napagpasyahang pumunta ng banyo upang maghilamos at umihi. Hindi pa man ako nagtatagal ng 10 minuto ay naririnig ko na ang mga malalakas na katok sa pinto. Pahaba kasi ang bahay, kaya malayo ang banyo sa sala kung saan nakapwesto ang kabaong ni Tito. Sino ba yan? Oh, Kino, ano? Bakit hinihingal ka? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka hinihingal tsaka bakit ka may sugat sa pisngi? Anong nangyari? Aramia, wala na tayong oras. Tara na! Baka pwede mong sabihin sa akin kung anong nangyayari. Kinakabahan ako dahil sa'yo. Bakit sarado ang kabaong ni Tito?
Nasa si Tito? Si Lolo? Tonlito, ano nangyari sa itsura mo? Bakit may pangil ka at mahahabang kuko? Mapupula ang mga mata mo at bakit hawak mo ang tiyo Rogelio ko? Magtatanga-tangahan pa ba tayo rito, Iha? Siyempre, kasi aswang ako at ang mahal kong kaibigan ang magiging pagkain ko. Tumatakas na siya. Kailangan nating habulin ang aswang na yun. Ang bilis na tumakbo! Aray! Tumayo ka rin. Makakatakas na ang aswang na yan. Bilis! Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na riyan, Aramia. Manahimik ka! Tama si Tita Amanda. Si Lolo nga ang aswang. Hindi itong oras para riyan. Sa tingin mo ba kapag hinabol natin siya, makakalaban tayo? Hindi. Kailangan natin ang bagay na... Hindi na kailangan. May asin ako rito sa bulsa at kumuha ko ng bawang kanina. May maliit na kutsilyo na rin akong dala. Kasi pinaghandaan ko na ito. Pinaghandaan? Ibig sabihin, alam mo na, aswang si Lolo. Alam mo pero hindi mo sinabi sa akin. Oo, nakita ko kasi siyang nagpalit ng anyo bilang aswang at hinabol ang tiktik. Sige, ibigay mo sa akin lahat ng pangontra mo. Akong lalaban sa kanya. Ano? Hindi ako mag-isa. Diba, mabunganga ka naman? Ipakalit mo sa mga taga-baryo natin na aswang si Lolo. Papuntahin mo sila roon at labanan natin siya. Pero mag-isa ka lang. Hindi na. Sasama ko kay Aramia. Tita, pagtutulungan namin ni Aramia na talunin ang aswang na yon. Kaya nga maitak na akong dala. Ngayon, Kino, sundin mo ang iniutos ng kababata mo. Sige, mag-iingat kayo. Pero teka, saan kami pupunta? Sa mansyon niya malapit sa gubat. Sa direksyon na tinahak niya kanina. Siguradong doon siya pupunta. Ito ang mga pangontra. Mag-iingat kayo. Tita Amanda, kayo rin po. Anong plano? Kailangan nating harapin si Lolo. Kailangan nating mabawi ang katawan ng tito ko. Wala na kaming sinayang na oras. Magkasama kami ni Tita Amanda na pumunta sa bahay ni Lolo Lito. Pero hindi namin siya naabutan doon. Iyon ang unang beses na makita ko ng malapitan ang bahay ni Lolo. Kadalasan kasi ay sa litrato lang. Aminado akong sobrang ganda nito. Agad kaming tumakbo papasok sa mansyon niya at mabahong amoy ang sumalubong sa amin. Mukhang dito tinatago ng walahiyang aswang na yon ang biktima niya. Nakakamatay ang amoy. Tita, hanapin na muna natin ang aswang. Hindi pwedeng hayaan na lang natin siyang lapain ng tito ko. Tita, dito sa kwartong to. Ano? Nariyan ba ang balbal na yan? Balbal? Yan ang tawag sa aswang na kumukuha ng bangkay para kainin. Wala rito pero maraming mga buto rito sa loob. Mukhang dito inipon ni Lolo ang lahat. May mga tugo-tugo pa. Ang sangsang ng amoy. Maganda lang talaga sa labas ang bahay na ito. Kaya pala kahit minsan ay hindi nang imbitang matandang yun dito sa bahay niya. Kasi punong-puno ng kalapastanganan niya. Teka, tawa yun ni Lolo ah. Mukhang sa taas nang gagaling. Tara na Aramia, bilisan mo. Maligayang pagdating sa aking tahanan! Kayo lang ang kauna-unahang taong nakapasok sa bahay ko ng buhay! Pinagkatiwalaan kita pero hindi ko akalaing manloloko ka pala. Nasaan ang tito ko? Bakit wala siya rito kasama mo? Kinain ko na siya. Huli na kayo! Sinungaling ka! Kinuha ko ang asin na nasa aking bulsa at saka sinaboy sa balbal. Nang sumigaw siya dahil sa sakit ay agad akong naghalughog sa silid. Malawak yun at marami ring kabinet. Isa-isa kong binuksan ang mga kabinet hanggang sa magawa kong mahanap ang bangkay ng tito ko. Paglingon ko sa kinaroroonan ng balbal ay nakikipaglaban na ito kay tita.
Arabia, buhatin mo ng tito mo at umalis na kayo. Mabubuhat ba ng balingkinitang babae niya ng pagkain ko? Duda ko! Tita, ang bigat. Hindi ko kaya. Halika, Aramia. Tutulungan kita. Huwag kang lalapit sa pamangkin ka. Tita, hayop ka. Manluloko kang matanda ka. Hetong sayo. Marami pa akong bawang atisin dito. Hindi mo ako mapapatay sa asin at bawang lang, Aramia. Magkakamatayan tayo rito at sisiguraduhin kong lahat kayo ay magiging pagkain ko. Ginagawa niyo lang katawa-tawa ang sarili ninyo. Tingnan na lang po natin kung makakaya niyo ako. Sinugod ako ni Lolo Lito na agad kong iniwasan. Kinuha ko ang matulis na parte ng salamin na nabasag sa sahig. Saka ginamit ito para masugatan siya. Kaso, nagawa niyang makalmot ako sa mukha. Na nagpabagsak sa akin. Laking gulat ko pa nang mismong ibinalibag ni Lolo si Tita sa mismong tabi ko. Sabi ko naman sa inyo, hindi niyo ako kaya. Hindi niyo ako kakayanin. Mukhang hindi lang kami ang kalaban mo. Binala mo lang sa kapahamakan ng mga kabaryo mo. Nariyan ang mga kabaryo natin. May dala-dala silang apoy. Kino, ikaw palang babakla-bakla ka. Lalabanan mo rin ba ako? Tumayo na kayo, Aramia. Mabuti na lang at nagdala ko ng asin. Kasi kung hindi, kinain na ako ng lolo mo. Tara na! Aramia! Si Tita! Nahawakan siya ng aswang! Saka yung katawan ni Tito! Nakalimutan natin! Babalik ako! Sasama ako. Hindi mo kakayaning mag-isa yan. Mabigat kaya si Tito. Saka yung aswang. Mas matatalo natin siya pag dalawa tayo. Aramia! Tulungan mo ko! Wala nang magliligtas sa'yo. Diyan ka nagkakamali! Papatayin na kita! Kinuha ko ang patalim na nakita ko sa aking gilid. Tsaka sinaksak sa puso si Lolo Lito. Habang si Kino naman ay tinulungan si Tita na makatayo. Natumba si Lito sa pagkakasaksak ko at sinabuyan ko ng asin ang mga sugat niya habang hindi pa siya nakakatayo sa sakit. Tsaka muli ko siyang tinaga. Hindi ko yung tinigilan hanggat hindi ko nakikitang nawawala na ng hininga ang aswang. Ramdam kong malaking galit ko sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin at sa bangkay ng tito ko ng taong itinuring siyang kaibigan. Aramia, umalis na tayo rito. Patay na siya oh. Hindi na gumagalaw. Nasaan si Tito at Tita? Nasa labas na tinutulungan ng mga kabaryo natin. Tara na. Susunugin nila ang bahay. Muntik na tayo ron ah. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Arabia, Tita, pasensya na po. Hindi kita pinaniwalaan. Pasensya na kung may nasabi ako masama sa'yo. Shh, huwag na nating balikan yun ha. Maayos na ang lahat. Wala na talagang totoong aswang. Alam ko namang pinaghihinalaan ako ng iba sa mga narito, lalo na yung kababata mo. Hindi ko naman po kasalanan ah. Naniwala ako. Narinig ko lang. Tita, salamat pa rin po sa pagtulong sa akin. Salamat po. Sa akin, hindi ka magpapasalamat? Salamat din sa iyo, Kino. At sa lahat ng mga nandito, maraming salamat. Ngayon, alam niyo na po na hindi ang tita ko ang aswang.
Isa lang siyang chismis na pinakalat ng kung sino. Salamat, Aramia. Sobra. Umuwi na po tayo. Alam kong naghihintay na si Tito na mahiga siya sa kanyang himlayan. Pagkatapos ng nangyari ay bumalik sa normal ang araw-araw namin. Ang kaibahan lang, wala nang kaba tungkol sa aswang na kumukuha ng bangkay. Wala akong naramdaman ni katiting na konsensya sa ginawa ko sa balbal. Pagkatapos na mailibing ni Tito ay umuwi na rin ako kaagad sa Manila. Minsan, bumibisita ako sa probinsya para dalawin si Tita. Nalinis na ang pangalan niya pagkatapos ng nangyari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat sa pagpapaunlak sa akin na ibahagi ang kwento ko. At more power po sa inyong channel.